pananampalataya. Maraming nawala ng pag-asa sa buhay. Kaya sabi ng Santo Papa, dapat lang na ngayong bagong yubileo o taon ng yubileo, pag nilaya natin, ibalik natin ang pag-asa ng maraming nawala na ng pag-asa. Tayong mga naglalakbay sa buhay na ito, sa mundong ito, hindi dapat nawawala ng pag-asa. Amen? Amen. Kaya pinagsama po yung dalawang yon, kaya ang general theme natin sa taong ito at sa simbang gabing ito, manlalakbay, kamanlalakbay ng pag-asa, misyonero ng pananampalataya. Yan po ang buong tema natin simbang gabi. Bawat gabi po, mayroon tayong paksa para palalimin natin at talakayin yung tema natin na yan, na kamanlalakbay ng pag-asa at misyonero ng pananampalataya. Ngayong gabing ito, ang tema po natin ay may kinalaman kay San Jose, sa katauhan ni San Jose na nakita natin sa ating ebanghelyo, na sumunod sa kalooban ng Diyos, kahit hindi niya masyadong naintindihan, malabo sa kanya yung mga pangyayari. Kukwento ko sa inyo mamaya kung bakit. Ang paksa po natin, tayo daw po, katulad ni San Jose, bilang sa ating paglalakbay sa pananampalataya, ay dapat na iangkla ang ating pag-asa sa Diyos sa pananampalataya natin sa Kanya. Our hope must be anchored in our faith. Kikinig pa ba kayo? Amen. Simulan po natin. Nakita po natin sa Jose, nabanggit ko kanina, hindi po ito simpleng istorya. Lalo na kung uunawain natin, babalikan natin yung sitwasyon niya sa kultura nila, sa kanyang sitwasyon, sa kanya nila ni Maria, na kung maintindihan nyo, komplikado pala. It's complicated. Sabi nga nung ibang mga kabataan, anong status mo? It's complicated. Ganun-ganon ang estado ni Jose nung panahong iyon. Alam nyo kung bakit? Kasi po, sila ni Maria, nung panahong ito, sila'y ipinakipagkasundo na. Dalawang bahagdan po, dalawang stages, yung kasal nung panahon ni Jesus sa kanilang kultura. Yung first stage, yung betrothal, erosin sa salitang Aramaiko. Ito po, kasal na silang legal. Asawa na niya yun. Hindi na pwedeng may manligaw kay Maria. Kasal na sila. Pero wala pa sila sa second stage. Ano yung second stage? Kukunin ng lalaki yung kanyang asawa sa mga magulang at iuuwi na sa kanilang sariling bahay at sisipingan na niya. Wala pa po sila doon, pero asawa na niya. Kaya po, kapag natagpuan yung babae na hindi yung asawa niyang may kagagawan ng kanyang pagbubuntis, alam niyong parusa kay Maria na dapat sanang isinigawa ni Jose sa kultura nila, kukunin si Maria, ilalagay sa plaza, at babatukin siya hanggang mamatay. Yung po ang simpleng nasa isip ni Maria at ni Jose nung mga panahong iyon. Nung malaman ni Jose iyon, dahil sa laki ng pag-ibig niya kay Maria, hindi po gustong ipapatay ni Jose si Maria. Hihiwalayan na lang niya ng lihim. Dahil napakalaking kahihiyan po sa isang lalaki nung panahong iyon, yung mangyayari sa kanya pag nalaman iyon ng kanyang mga kababayan. In their culture of shame, honor and shame, napakalakas po ng honor at ng hindi sinora-honor, yung karangalan at noong kahihiyan sa kultura nila. Kaya si Jose nasa napakahirap na sitwasyon nitong panahong ito. Habang iniisip niya, sa panaginip lang, nagpakita ang anghel. Biro nyo, bakit hindi tayo kakanga kay Jose? Hindi niya ho naintindihan ang buong plano ng Diyos. Magulo yung kanyang isip. Tao lang siyang katulad natin. Pero ang kaibahan ni San Jose, isa lang ho ang description sa kanya. Sa banal na kasulatan, wala, tahimik si Jose. Walang sinasabi masyado. Pero isa lang ang description sa kanya. Siya ay matuwid na tao. Nang ibig sabihin ng matuwid, hindi yung taong walang kasalanan, hindi nagkakamali. Ang ibig sabihin ng matuwid, taong nagsusumikap sumunod sa kalooban ng Diyos. Nakikinig ba kayo? Amen. At ganun po si Jose.
kahit hindi niya naintindihan, kahit malabo sa kanyang mga bagay, kahit wala siya pang nakikita, nananalig siyang may mas malaking panaginip ang Diyos kaysa sa panaginip niya, kaysa sa pangarap niya. Our God has a bigger dream than our dreams. Kikinig ba kayo? Amen. Kaya, pagtitiwalaan ko ang Diyos kahit hindi ko naintindihan, kahit hindi ko nakikita. Sa totoo lang mga kapatid, napakahirap ng sitwasyon niya. Dito kayo, kitang-kita natin na talagang aktibong-aktibo ang Diyos na nagtanim sa atin ng tinatawag sa technical na ba na tawag, ang tawag sa taglay natin na ito lahat tayo binigyan ito, yung theological virtues. Hindi nagkakahiwa-hiwalay ang tatlong iyan. Ayon kay San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Korinto, chapter 13, verse 13, lahat ay mawawala, tatlo lamang ang mananatili. Itong ang tatlong theological virtues na ito. Ano-ano yon? Pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Lahat mawawala, pero itong tatlong ito mananatili. Ang pinakadakila sa tatlong ito ay ang pag-ibig. Pero kasama ng pag-ibig, ang pag-asa at pananampalataya. Dito po, kitang-kitang present kay Jose sapagkat nabubuhay siya sa pag-ibig. Wala siyang ibang alam kundi sundin ang kalooban ng Diyos. Yun ang pananampalataya. Kaya ang pag-asa natin sa Diyos dapat nakaangkla sa pananampalataya at sa pag-ibig. Hindi naghihiwalay-hiwalay yung tatlong iyon. Pag umiibig ang tao, mayroon siyang inaasahan. Mayroon siyang pananampalataya. Kaya nakita natin yan sa katauhan niya. So, siguro, para mas maunawaan pa natin ang gusto kong sabihin, mas bigyan din natin ng pagninilay yung paborito kong yung mga alagad, hanga po ako sa kanila at yung ibang mga santo. Pero ako, hangang-hanga ako dito sa magnanakaw na nanampalataya kay Jesus, katabi niyang ipinako noong pag mahal na araw, pinagninilayan natin ito. Natatandaan niyo yan, yung magnanakaw. Yung isa, hindi, nilibak siya. Pero yung isa, sabi nung isa, huwag mo kong kalimutan pag naghahari ka na. Natatandaan niyo yun? Bakit ako hanga sa kanila? Kasi hanga din ako sa mga apostol. Pero mas hanga ako rito. Bakit? Kasi yung mga apostol, nanalig sila, bakit naman hindi ka mananalig? Nakita mo yung kapangyarihan ni Jesus. Nagpalakad ng pilay, nakapagbigay ng paningin sa bulag, yung patay, binuhay, yung nakalakad sa tubig. Paano hindi mo hangaan at paniniwalaan na napakamakapangyarihan ni Jesus? Kaya nanampalataya sila At hindi ako magtataka kung bakit sila mananampalataya. Bakit? Kasi nakita nila yung biyaya ng Panginoon, kapangyarihan ng Diyos. Itong magnanakaw nanalig kay Jesus, nakasama niyang ipinapako sa krus, sa gitna ng kawalan. Nanalig siya kay Kristo. Sa totoo lang mga kapatid, ewan ko kung mag-a-agree kayo, napakahirap naman po talagang maniwala at magpurit, magpasalamat sa Diyos pag wala kang nakikita. Puro pangit pa yung nakikita mo. Yung mga problema ng buhay. Masarap magpasalamat at manalig sa Diyos, madaling manalig sa Diyos pagka may 13-month pay at may bonus. Amen? Pag magaganda yung mga nangyayari sa buhay mo, madaling magpasalamat sa Diyos, sarap magpamisa, pero subukan mo, wala kang pera ngayong Paskong ito. Napakahirap magpasalamat sa Diyos. Amen? Amen. Napakahirap ng magpuri sa Diyos. Kapag lalo na may sakit ang asawa mo, lalo na sunod-sunod sa pinsapin ng problema mo, naku, napakahirap makita yung Diyos na paniniwalaan natin. At tulad nung nagpandemya, kaya maraming nawala ng tiwala sa Diyos. Ano bang nangyayari? Bakit ba parang walang magawa ang Diyos? Na-freeze tayong lahat. Amen? Amen? Kaya gusto ng Santo Papa, ibalik ang pagtitiwala natin sa Diyos at pag-asa natin sa may magagawa ka pa. May magagawa kasi ang Diyos sa buhay natin. Kaya yan ang pananampalataya. Anong sabi niya kay Santo Tomas? Jesus, nung muli siyang nabuhay, sabi kay Tomas,
My Lord and my God, sabi ni Tomas, naalala niyo yung kwento nung muli siyang absent si Tomas, absent kasi ng absent. Katulad ng iba sa atin, pangsimbang gabi lang ang Diyos. Pagka ordinaryong Sabadong misa rito, walang nakikita. Walang magsimba. Tapos hihingi-hingi sa Diyos ngayon. Kung ako lang ang Diyos, buti hindi ako ang Diyos. Kung ako lang Diyos, patay sa akin lahat yung mga hindi pumapansin sa akin. Pero napakabait ng Diyos eh. Kahit hindi natin pinapansin, nandyan pa rin siya. Amen? Amen. Sa totoo mga kapatid, tayong mga tao, sabi ni Santo Tomas,